Good morning, guys. It's actually almost 7 o'clock right now here. We're here in Side Bay. We spent a night here, and it's actually 2 hours away from where we live, and it's pretty remote. It's still pretty cold, but bearable. We're just waiting for the sunrise. Bakit nga ba ako nag-aral, guys, kahit na wala namang kasiguraduhan, di ba? Na mapi-PR ka. Let me share with you my story when I decided to study here sa Canada with all of, hope. And at the same time, yung scared ka, but, I sold all my belongings. I left my career way back in Dubai, and I just went here without knowing what's possible. I-fly muna natin tong drone. I did my time lapse already. It's gonna be a beautiful day. To be honest, guys, when I decided to move to Canada, I had a stable job in Dubai, and I was working there for almost 7 years when I left. But I felt stuck in that job, doing the same routine every day at nakakapagod. Hindi siya nakakapagod pero nakakapagod yung routine. Araw-araw mo siyang ginagawa. Yeah, there's so many OFW from Dubai, Singapore, Taiwan, Japan na lumilipat pa rin sa mga bansa like Canada, New Zealand, Australia, 'di ba? So, nung nagtatrabaho ko nun sa Dubai, nakapundar tayo ng condo. And, guys, binenta ko yun. Binenta ko siya. Kasi nakita ko na talaga yung sarili ko na dito na ako. Binenta ko siya nung nandito na ako sa Canada. And nandun na ako sa second year ko. Nung nakita ko na, oh my God, this is it. Nandito na ako. Wala nang uwian to. Iniyakan mo to, diba? So, hindi ka uuwi. Hindi na tayo umuwi. Next thing I know, permanent resident na tayo. And guys, ginawa ko yun without knowing what's possible. Without assurance na magiging permanent resident kaming family. Ayan sila. Pero, I still did my research, no? Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang mag-decision without calculating the risk. Pero, walang assurance dun sa calculation ko. Okay, we're having sausage, beef, and some bread. Hindi rin naging madali yung permanent residency ko katulad ng mga nararanasan nyo right now. Naranasan ko rin yan before. Kasi during pandemic, may mga delay sa permanent residency, and it was during pandemic nung kami na nag-process kami ng PR. And na-delay ako siguro mga dapat 6 months lang, 5 months lang PR na ako. Naging 1 year and a half. So, dun sa mga right now, uncertain sa mga PR nila kasi graduate na sila, and ang dami mga changes sa permanent residency, kapit lang makakahanap kayo ng way para maging PR dito sa Canada. May way at may way pa din. Sabi ko nga, wala tayong uwian. Kasi, sinugal mo lahat. Yung ari-arian mo, yung career mo, lahat ng mga kagamitan mo, binenta mo. At hindi mo basta-basta dapat yun
isusuko yung pangarap mo. Akala ko nun, alam mo yun, sabi ko, ang hirap pala ng PR. Kasi ang daming pwedeng mangyari after graduation, di ba? 2 years ka mag-aaral So, wala talagang kasiguraduhan. Kung ano man yung kinalculate mo nung bago ka umalis, yun pa rin yung PR stream mo. Kaya napaka-importante na dapat marami kayong PR stream pag pupunta kayo dito. Hindi lang isa. Dapat 2, 3, 4, di ba? Para marami kayong pagpipilian. Kasi, again, maraming pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon. Kaya dun sa mga nagpa-process ng PR right now, nagpa-process ng study permit, may point talaga in life na masasabi mo sa sarili mo or mako-question mo yung sarili mo na para ba sa akin talaga to? Parang ayaw namang ibigay ni Lord. Guys, ibibigay sa'yo in the right time, in the right moment. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-antay. At of course, gawin yung part mo, no? Dapat din talaga may ginagawa kang way to get there. Samahan nyo din siya ng dasal. 'Di ba? Grabe. Irang iyak yun, guys. Hindi ako umiyak sa study permit. Umiyak ako sa PR kasi doon talaga ako sobrang na-delay. Sabi ko, ano ba yan? Mapi-PR pa ba ako? Parang wala na to. Pero guys, kumapit lang talaga ako. Kumapit ako. Ayun nga, binigay din sa atin.